Magandang lalaki ho ako ngayong Martes ng gabi at 8:35. Ngayon ho ay 20 na ng buwan ng Mayo. Martes ng gabi. Ang bilis ano? Meaning, 11 days na lang dahil 31 days ang May. 11 days na lang papasok na ho ang buwan ng Hunyo. Ika-6 na buwan ng taon, kalahatian ng taon. Can you imagine? Ang bilis niyan. At pagpasok ng buwan ng Hunyo, makakadinig na tayo ng mga Christmas carols. Ang bilis ano, inaapura no? Ay, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Ito was Brother June Banag hanggang alas 10. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng ating programa at ang mga kasaysayang ating tatalakayin hanggang mamaya. But just the same, sa mga nakikinig sa radyo, naku, mag-i-enjoy ho kayo sa mga music natin na inihanda namin sa inyo sa araw na ito. So, samahan niyo po kami sapagkat tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM sa lungsod ng Davao kung saan nandyan si Amadeo Giorgio Gonzalez at si Mami Lorleen. Nakikinig po sila sa 106.7 FM sa Cebu at Negros 101.9. Uy, bago na ang governor nila sa Cebu. Di ba? Pero mukhang mainit pa yata. Ayaw pa yata bumigay ng dating governor. Mainit pa rin ngayon. Si Governor Pam Baricuatro. Baricuatro? Walang Baricinco? Siya ang pumalit kay Governor Gwen na matagal ding naging governor, di ba? Bakit bigla siyang natanggal at hindi na pinili ng mga taga Cebu? Well, that's a question na ang mga taga Cebu lamang ang makasasagot. Hindi natin alam ang kalikaw ng mga happenings diyan sa Cebu. Nakikinig ho sila sa 101.9 True FM sa Cagayan de Oro, 101.5 sa Ormoc ay nakikinig ho sila sa 99.9 FM Dream Radio at syempre ang Tacloban ang 107.9 Kaboses Radio Tacloban. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV sa Channel 19. Kung meron ho kayong signal cable, mapapanood niyo tayo dyan at ang ibang mga programa pa ng 105.9 True FM. Siyempre, huwag din po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo mabuting balita sa araw na ito ng Martes, 20 ng buwan ng Mayo. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 20 ng buwan ng Mayo. Sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang kafiestahan ni Saint Bernardine ng Siena, isang pari. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan, talata 27 hanggang 31. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito.
Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na. Lumakad na tayo. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ang 20 ng buwan ng Mayo, batiin lamang po natin, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ngayong araw na ito ang mutya ng Isabelita. Ang mutya ng Barangay Isabelita sa San Juan. Si Binibining Lilibet Pernasita. Yan. Okay lang ni Jake yan. Lilibet Pernasita. Si Beth Pernasita. Happy birthday to you. Hindi ko alam kung ilang taon na siya, pero more or less, mga ganun. Di ba? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Yan ang sinasabi ko. Oo. Kung ako'y may panahon lang talaga, pupunta ako doon sa Barangay Isabelita sa San Juan. At talagang manginginain tayo doon. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ha? Masarap ang ulam natin. Happy birthday to you, Lilibeth Pernasita. Sa bahaging ito ng ating programa, kapatid, makakapulot na naman po tayo ng panibagong aral sa buhay. Hatid po ng ating inaabangang Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Viernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna po ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, kasama po sa programang iyan ang harapang tagapayo, sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung sakali po na gusto nyo magkomento, magbigay ng opinyon, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating live stream o sa messenger ng Facebook page ng Dr. Love. Narito po ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang si Pau Pau Nag-aw-aw. Alamin natin, panoorin po natin. Eto na yung fur mommy. Fur mommy na galit. Lalaban para sa kanyang fur baby. Deli, humarap ka na! So, Deli, anong problema? Ano ko po, ma'am, yung aso ko, pagdating ko sa bahay, may sugat. Lagi po akong wala kasi naglalabada ako. Tapos nung time na umuwi ako, nag-iiyak yung aso, sumisigaw. Pagdating sa bahay, pagtingin ko po, may sugat na. Oh. Kasi inano siya pala, inano ng kahoy na may baga. Sinundot ng kahoy na may baga yung Opo. aso. Nakita po nung apo ko, yun ang nagsabi sa akin na inano daw ni Ping. Bakit? Ba't galit siya sa aso? Siguro yun, ma'am, may galit siguro siya sa akin kasi nung nakatira siya sa amin noon, nag-ano siya sa akin na ipasok ko siya sa trabaho. Hindi naman po hindi ko siya pinasok, ma'am, kasi alam ko hindi naman siya ganong marunong maglabada ba. Ako, trabaho ko, labada. Okay, so nanay, mapagmahal din ako sa aso. Itong aso mo parang anak-anakan mo na. Opo. May anak kang sarili. Meron po, 3. Tatlo. Ilan Pero ang may aso mga asawa mo? na po siya. May mga asawa na. So itong asong ito, si Angie, ay libangan mo na siya. Opo. Ipakita nga natin, Ryle, si Angie. Kanina, baka nabibilaukan na itong asong ito. Kanina pa natin siya pinag-uusapan. O, nakakagat na niya yung dila niya. O, eto na. Hi, Angie! Cute-cute naman. Kawig kami, ha? Sa mata, oo, sa mata, parang, tingnan mo. Oy, grabe naman kayo. Okay, so eto na si Angie.
So biglaan na lang pag uwi niya, may sugat na. Ayun. Ipakita natin, Ray, yung sugat ni Angie. Uy, grabe naman yan. Malaki po, Ate Parang Corinne. malalim. Oh, parang malalim. It's a no-no. No-no. Nung makita mo si Angie, anong ginawa mo? Sumugod ka ba? Naano ko kasi hindi ko naman nakita kung sinong may gawa. Nagagalit po ako. Sabi ko, sino may gawa ng aso ko? Tapos nung yung apo ko, siya, nagwalis dun sa harapan ng malapit sa kanila. Doon niya sinabi sa akin, Lola, yung aso mo si Ate Ping ang pasok. Bakit? Nakita ko po tumakbo po yung aso. Sinundan niya, bit niya yung kahoy na may baga. Kitang-kita. Paano naman nangyari na meron siyang, kahoy na nagbabaga? Nagluluto ba siya nung mga panahon na Pagkakoy yun? panahog, kaya gano'n. Nagkahoy siguro sa panggatong. Pagsaing Panggatong, so nakita, ginantihan. Naiiyak nga si Nanay Deli, Yan ang isang panig. Yung kabilang panig naman, eto na. Irresponsableng pet owner. Daw, ayan na naman ang maanghang na patutsada nitong kalaban ni Deli sa kanya. Peng, humarap ka na. Sige na. Ay, gusto mo yan. Sinadya mo bang pasuin talaga ng baga itong dog na si Angela? Angela. Hindi po, ma'am. Kasi yung aso na yan, hindi lang isa, dalawa beses pumapasok sa bahay namin. Pag tuwing pumapasok po siya sa bahay namin, kinakalat niya po yung basurahan namin. Ngayon po, ma'am, sinabihan ko po to, ma'am, hindi dalawa, tatlo. Ate Daddy, baka pwede please, pakitalian yung aso nyo. Kasi po, hindi na siya napupurisyo na po ako dahil yung basuran kinakalat niya dun sa may kusina namin. Ngayon, isang beses, tinaboy ko siya. Siyempre, aso yun Sino ba naman tayo para hindi magpamahal sa aso? Ngayon, hinayaan ko. Yung isang beses, one time, kumakain po yung anak ko, nandoon yung aso niya, biglang tinuklaw yung kamay na anak ko dahil inagaw yung pagkain. Ngayon, ma'am, nagluluto po ako. Kasi, ma'am, nagkakahoy po kami. Kahoy po ang gamit namin. Ngayon, siyempre sa sobrang takot ko, gulat ko, dahil anak ko yung sumigaw Nung pagsigaw ko, ma'am, hindi nawala po sa isip ko na ang dala ko pala ay panggatong. Nung pagtayo ko po at pagbugaw ko sa aso, nasundot ko po talaga ang aso. Sa sobrang takot ko. Yan, may At galit ka lang sa niyakap ko po akin. ang anak ko. Hindi. Talaga yung aso mo bakit? talaga. Talian mo. May galit ka para sa akin. hindi Yung nakapurisyo. aso ko, may kulungan. Purisyo May ang aso kulungan mo. yung aso ko. Purisyo ang aso mo. Purisyo! Purisyo! May kulungan yung aso ko! Muntik na makagat ang Pagdating ko anak lang, ko. makakawala na! Ikaw! Agat ang anak ko. Sinungaling ka! Yung aso mo dapat ikulong mo. Bakit? May galit ka sa akin Nakagat ang anak ko. Ano? Kahit sinong nanay. Nakagat yun, may baby pa yung aso ko! Anong bibi? Sinungaling ka! Ilang beses ka nagkakala? Teka muna, sandali lang, Nanay Deli, sandali. Pasalitain muna natin si Nanay Peng, ha? Ilang beses nagkakalat yun sa bahay. Nagiintindihan ko na. Naintindihan Ilang ko na. beses. Kakagatin yung anak ko, ha? Nanay Deli, nasa pagdisiplina rin yan ng aso. Meron din kami naging kaso dito, naalala mo, Ryle? Si Abdul po. Si Abdul. Naalala pa yung pangalan, ha? Pinalagyan namin ng screen ang bahay. Kasi parating ang pumupunta sa kapitbahay. Kayo ba nakabukas din ang pintuan nyo? Bukas po, ma'am. Papasukin yan ng butike, ipis, daga, pusa, aso. Papasukin ng mga taong hindi mo gusto. Magnanakaw. Alam mo yung ganon? Pinakamaganda talaga kasi may screen ang bahay. Para pumapasok pa rin yung hangin at liwanag nang hindi nakakapasok yung hindi dapat. Okay. So, ikaw lang ba ang pinapasok na bahay kasi kayo ang magkadikit? Hindi po, ma'am. Pumapasok po talaga kahit saang bahay yung aso niya. Ayun. Tsaka nagkakalkal po talaga ng basura yung aso niya. Nay Deli, baka gutom. Hindi kaya dapat nag-iiwan ka ng pagkain doon. Lagi po may pagkain yun. Nag-i-inspection. Ha? Nag-i-inspection. Oo. Kasi siguro sabi, ano kaya ulam sa kabila? Correct. Baka Ito si nagsasawa Chichismis sa po. pagkain sa Oo, kanila. baka nagsasawa sa pagkain. Kailangan niya parating may pagkain sa bowl at tubig na malinis. Doon sa inyong bahay. Pero ang tanong dito, Peng, may galit ka daw talaga kay Deli. Kasi hindi ka daw... May iba pala. Talagang masama ang Iba loob ko pala. yan sa kanya, ma'am. Kasi Tinatahilan yung aso.
beses po, Dinadayo nagpahanap ng po aso. sa kanya ng trabaho, extra income. Ngayon, umasa po ako dahil sabi ko, ihanap mo ako ng trabaho dahil walang trabaho ang asawa ko tsaka nag-aaral yung anak ko. Sabi niya, okay. Tapos namalay-malayan ko, ma'am, iba yung pinasok niya. Kahit naman po sino, umasa ako. Siyempre, umasa ako dahil sabi ko, bukas baka ipasok na ako ni Ate Deli. Yung pala, nabalitaan ko, iba yung pinasok niya. Kahit naman po sino. Kaya kahit siya po lang sino. hindi pinasok kasi Kahit hindi po naman siya sino. marunong gaanong magtrabaho. Wala ka Puro bang trabaho lang. ngayon, Peng? Extra lang po, ma'am. Naglalabada. Tama na daw ang maling kwento at magsabi na lang daw ng totoo. Ayan ang buwelta naman niya para kay Peng mula sa kanyang kakampi si Ignet. Ignet, humarap ka na. Oo! Ignet, ano ba ang nangyari talaga? Kasi po nun, ma'am, nagwawalis po ako noon sa tapat po ng bahay namin. Halos magkalapit lang po kasi kami ng bahay ni Ate Peng eh. Tapos, mga ilang minuto po, lumabas po yung aso ng lola ko, alaga po niya. Lumabas po, umiiyak po, tapos ang bilis po ng takbo. Parang may umuusok po. Abang tumatakbo po siya, parang may umuusok po. Tapos sumunod po siya na lumabas doon. Umiiyak po yung aso. Tapos yung sinasabi niya po na umiiyak yung anak niya, wala po akong narinig. Yung aso po yung umiiyak. Dagdag kasi mga ingay. Oo. Kasi Diba? akala ko po natuklaw talaga anak ko kasi lakas po na iyak niya. Tsaka hindi niya po masasabi na hindi umiyak anak ko. Malayo po siya nagwawalis sa bahay namin eh. Pwede. Tanaw lang po. Oo. Ang nakita lang niya yung paglabas ng aso, pero hindi niya nakita yung pangyayari sa loob. Talaga, inaamin ko po na sa sobrang gulat ko, dahil anak ko na yung sumigaw eh. Siyempre. Na ano ko talaga siya. Pero yung sinabi niya, na walang umiyak, walang ano. Paano niya nalalaman umiyak? Medyo malayo siya sa bahay namin. Okay. Natanaw lang niya ako eh. Hindi talaga pwedeng sandalan yung narinig mo o hindi mo narinig. Maaring nagsasabi ka ng totoo, wala ka narinig, pero kung wala talagang ebidensyang nakita, hindi mapapatunayan na umiyak yung anak mo Malayo o po hindi siya eh. umiyak. Opo, ma'am. 'Di ba? Ang ebidensya lang dito ngayon ay ito, yung sugat ng aso. Oo, yan lang ang talagang ebidensya. Kaya ito yung medyo mapapanagutan. Pero eto ngayon ang kakampi ni Peng. Sabi niya, can relate daw siya kay Peng dahil nakaranas din siya ng kasamaan daw ng ugali ni Deli. Anong kinalaman sa aso? Mamay, humarap ka na. Nay, ano naman yung sinasabi mong masama daw yung ugali ni Deli? Masama talaga yan, ma'am, dahil yung aso niya nagkakalat ng basura. Mga ng bata, Sinungaling ka dinadala naman. doon sa bahay namin. Bibi yun eh. Nakikita ko palagi doon sa bahay ni Sinungaling, Iting. nakikita talaga ng Amo buong yun, mundo. amo yan. Doon, yung aso mo. Buong mundo Totoo yan, ma'am. Sa buong dagat-dagatan na yung aso mo. Dapat, tinatalian mo kasi para hindi makapurhisyo sa mga bahay doon. Teka muna, iba yung aso, iba yung Deli. Mamay, ano yung masamang ugali ni Deli nga? Kasi po, nagpahanap din ako ng trabaho sa kanya dahil siya ang maraming kakilala. Hindi man niya ako pinasok kasi mag-alaga na lang daw ako sa asawa kong baldado, ma'am. Dr. Love, gaano ba kabigat ang responsibilidad ng isang fur parent? Una sa Biblia, dapat natin minamahal Nasa din. Bible, sa first Genesis, first chapter of Genesis, unang aklat yan sa Biblia, pinagkatiwala ng Diyos ang dominion over the animals sa tao. Kasi tayo may lohika, no? Nakakapangatwiran tayo. That reminds me of a song by the Carpenters na kinakanta ni Attorney Bless the Beast and the Children. Kasi itong mga animals, wala silang pagkakataon para magpaliwanag. No? Walang logic katulad natin. So, pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Meaning, sa atin ang mga nag-aalaga ng mga animals. Sa ating Pilipino, karamihan aso, may malaking responsibilidad tayo sa pagpapalaki sa kanila, sa training and discipline ng mga animals. Dito naman sa kay Peng na nasaktan yung aso mo, gusto kong paniwalaan talaga na wala siyang intensyon na premeditated na saktan yung aso. Siguro reaction ng isang ina,
na yung kanyang anak, hindi ako maaaring maniwala na hindi umiyak yung anak niya nung agawan ng aso yung pagkain sa kamay ng anak niya, no? So, posibleng umiyak at reaction ng nanay yun na, kung ano yung hawak niya para mapalayo yung aso. Ang aral ay, kung wala ang aso doon sa bahay niya, wala tayong problema. Nandun yung aso mo sa bahay niya. May responsibilidad ka doon sa aso mo. So ngayon pa lang, pag-aralan mo na kung paano i-train ang aso. Yan, very, very sound advice. 9:09 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show, second portion ng ating programa. Ito nga pa lang si Ramon King, yung aking kaibigan. Meron silang event na gaganapin. Yung kafiestahan yata yan ng Black Nazarene or Jesus Nazarene ng Kapalonga. Nag-aanyaya po sila na makibahagi po kayo sa Bicol Fiesta ng Jesus Nazarene of Kapalonga. Gaganapin po ito sa number 34 N. Ramirez Street, Barangay Don Manuel sa Quezon City ngayong linggo, May 25. Magkakaroon po ng prosesyon sa paligid ng Quezon City ng alas 4 ng hapon at susundan po ito ng banal na misa sa kanilang chapel. To be officiated by Father Toti Angeles ng Kapalonga Church sa Bicol. Magkakaroon din po ng induction ng mga bagong officers pagkatapos po ng celebration ng misa. Sa linggo na po ito, May 25, alas 4 ng hapon sa Quezon City Chapel ng Jesus Nazarene of Kapalonga. Yan. So, ang paanyaya po sa inyo, matatagpuan po niyan sa number 34 N. Ramirez Street, Barangay Don Manuel, Quezon City. Sa araw ng Sunday, May 25 at 4 p.m. Batiin lang natin yung kaibigan natin, si Ramon. Magandang gabi kay Ramon King, kay Helen at kay Hannah. Mga barkada natin yan. Tsaka si Jappy Castro, good evening to you mga barkada. Miss ko na kayo. Narito ang reaksyon ng ating mga listeners sa ating programang Dr. Love at sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, si Jenny Magno lagi nangunguna. Hindi kaya sa aso lang ibinunto ng galit dahil hindi na ipasok sa trabaho si Ateng? Kawawa naman yung aso, naging biktima ng away nila. Alam mo, tingin ko dyan, Jenny, hindi naman talaga intensyon nung nanay na pasuin yung aso. Hindi porque hindi siya na ipasok sa trabaho, napakababaw nun. Ang katunayan, if you are a mother, if you are a parent, pagkatapos yung anak mo, biglang sumigaw at umiyak. Kaya umiyak yung bata, kung susundan natin ang logic, ha? Kaya umiyak yung bata, inagaw ng aso ang pagkain sa kamay ng bata. Bakit inagaw ng aso? Kasi gutom ang aso doon sa bahay nila. Kaya lumalayas doon sa bahay nila ang aso kasi walang makain. Nagpupunta sa kapitbahay. Katunayan, naghahanap ng pagkain ng aso sa basurahan at itinatapon, ikinakalat ang basurahan. It's an indication ng aso ay gutom. Nakakita ng pagkain na hawak ng bata. Kinagat yung pagkain, inagaw dun sa bata. Natakot ang bata. Nagsisigaw, umiyak yung bata. Di ba? May logic. Di ba? Umiyak yung bata. Kung ikaw ang nanay, ang unang reaksyon mo, protektahan ng bata at nakita mo yung aso sa tabi ng iyong anak na umiiyak, nginangat-ngat yung pagkain ng anak mo, pihado talagang palalayasin mo yung aso. Malamang talagang nasaktan niya. At inamin naman niya, nasaktan niya yung aso. Atin lamang pinagduduktong-duktong yung timeline, at ang posibilidad na hindi niya sinadya talaga lamang reaksyon ng isang magulang na protektahan yung kanyang anak. The question is, kung merong nagmamay-ari sa asong yan, bakit nasa ibang bahay ang aso? Yun ang tanong. Si Shaidi Yabot, sabi niya, simple lang yan. Di ba? Sabi ni Shaidi, kung pagala-gala ang alagang aso, dapat sa bakuran lang ng may-ari, magagala yan. Kung hindi ito nagagawa,
itali ang aso o ikulong at dapat may bakuna sa rabies yan. O, di ba yung rabies? Ano naman yan? Libre naman yan sa mga barangay. Yung mga aso ko nung araw, pinupuntahan pa ng barangay health center namin sinasaksakan pa ng injection. Andrew Villanueva, naunawaan ko magulang. First instinct talaga. Ayun. That's the phrase. First instinct. Ang magalit at mataranta, lalo na kung ang anak mo ang biktima ng aso ng iba. Yun. Di ba? Yun simple lang, di ba? O siya, alas 9:15 ang tumpak na oras, Pasalamatan lang natin itong mga nagpadala ng mensahe sa atin. Si Roberto Ignacio, buwabati na magandang gabi at katatapos lang po ng kanyang job interview sa kanyang pre-employment exams kaninang umaga para sa kanyang application bilang guro ng high school sa pribadong paaralan na inaplayan niya. Good luck to you, Roberto Ignacio ng Pasay City. Magandang gabi kay Yek Lopena at Riza Templado ng San Pedro, Laguna. Aleni Hungko ng Kuwait, binabati natin. Lori Feria Flores ng Pasay. Na-miss ko din po ang eye bagger. Maganda na mga mata namin. Humupa na po ang eye bag. Medyo kasi maaga na ang programa natin ngayon. Nakakatulog tayo ng maaga. Garcia Vincent ng Gloucestershire, New York, England. Great Britain. Angelita Banataw ng Pateros. Engineer Mercy Santos. Magandang gabi po sa inyo. Shout out po kay Assistant District Engineer Lito Fabian ng Rizal, 2nd District ng DPWH, and Engineer Nel Fabian. Pagbati buhat po kay Engineer Mercy Santos. Si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte ay nag-text sa atin kahapon po, Dr. Love, disco po dito sa fiesta. Kahaponan sa amin, Barangay Imelda. Ang ginamit na sound system, pinsan ng nanay ko, invite sana kita kahapon, pero malayo po, nasa Maynila po kayo, nasa Leyte naman kami. Paano yun? O ano? Pero maraming salamat. Basta masasabi lang ho namin ni Rome, kain ng kain ha, masarap ang ulam natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Sa mga nagdiriwang ng kafiestahan, at saka sa mga may birthday, kagaya ni Beth Pernesita ng Barangay Sabilita, dyan po sa San Juan. Happy birthday to you. Si Lilian Panaligan Buen, pa-shout out po sa aking apo, Pretty Aishi. With me listening to your program right now from Parañaque City. Si Ao Villaflor ng San Pedro, Laguna, Chato Sacluti. Nanonood po sa atin ngayon po sa Novaliches, Quezon City. Evelyn Fortunado ng Real, Quezon. Vic Marie Castro, good evening Dr. Love. Pakibati naman po ang mother namin na si Pasita Castro ng Happy Birthday in Heaven. We miss you. From Baby Bombay Castro at Marivic Castro ng San Pedro, Laguna. May celebration ba ng birthday sa langit? Ano, lagi ko napabasa to. Happy Birthday in Heaven. Di ba? Tinatanong ko lang sarili ko, meron bang turo sa atin ng simbahan na nagsa-celebrate tayo sa langit ng birthday? Wala ako nabasa Sa Catechism of the Catholic Church, walang celebration. Kasi pag nasa langit na kayo, hindi na po iinog sa inyo ang karangalan. Hindi na iinog sa inyo ang mga pangyayari sa buhay. Lahat po iinog ang mga papuri at pagdarangal sa Diyos. Kaya pag nasa langit na po ang ating mga mahal sa buhay, ipagpasalamat natin sa Diyos at sila'y nabigyan ng biyaya na makasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Sherry Picho ng Seattle, Washington, magandang gabi. Agot Merano, good evening, watching here in Binyan City, Laguna. Shout out po sa mga taga-barangay San Antonio. Maraming salamat. Binyan, masarap ang puto dyan. Puto Binyan.
Alright, Rome, meron tayong magandang awitin na gusto nating itampok ngayon. Ano? Oras natin, ganap ng alas 9:19 ng gabi. Salamat po, alas 9:25 ng gabi. Alam mo ba yung title nun, Jake? Yung awiting yon? Don't Cry For Me, Argentina. Inawit yan ni Madonna. At yan yung mga panahon na ang pangalan niyan ay Evita Peron. Oo. Panahon na napakainit niyan, Evita Peron. And that song played a very, very colorful and vital role in my life. Oo. On July 4th, 1997, that's when I left my other family in LA. Sakay ako ng eroplano ng Philippine Airlines pauwi dito sa pamilya ko. At magmula na mag-take off ang eroplano, umiiyak na ako. Tapos nung nasa taas na kami, ang pinapalabas sa eroplano, yan, Don't Cry For Me, Argentina. Si Evita Peron. Si Madonna ang lumabas sa Evita Peron. And I was watching this film. Antonio Banderas was there also. I was watching this film. Tapos, habang kinakanta yung Don't Cry For Me, Argentina, I think I was the only person inside the plane who was crying. Biro, iniwanan ko yung anak ko doon, tsaka yung girlfriend ko, tapos umuwi ako dito sa pamilya ko rito. Very colorful, ha? Kaya makasaysayan yung awiting yan sa Don't Cry For Me, Argentina. Okay. Oy, paalala lang po natin, bago natin bigyan paalala sa inyo, si Dr. Joey Sinchoco, ay buwabati po ng magandang gabi and happy listening. Ang ating kaibigan, si Myra Bulisay Lee, si Mariví Viola at Elizabeth Villa Gonzalo, ay buwabati po ng magandang gabi. As well as Amadeo Giorgio Gonzalez. Ito pa, si Engineer Mercy Santos ay buwabati po ng happy birthday kay Giorgio Zurbano na kanyang pamangkin. Dati nagbo-birthday yan. Happy birthday, Giorgio. May you have many more candles to blow. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Pihada may lumpiang Shanghai dyan, no? Tsaka chapageti. Ayun. Anyway, yung ating nalalapit po this coming November 22 until December 4, meron po tayong pilgrimage patungo sa Holy Land, kasama dyan ang Egypt. Nakikipag-ugnayan na sa akin ang mga counterparts natin sa Egypt kung saan-saan tayo dadalhin. And then we're going to Israel. From Egypt, we're going to Israel para dalawin po natin yung mga sagradong lugar, mga banal na lugar sa Holy Land. Magninilay tayo ng 14 na Stations of the Cross sa Via Dolorosa na ginaganap po natin ng alas 4 ng umaga sa loob ng Walled City of Jerusalem. Kung saan ang mga paa ng Panginoon ay tumapak dyan sa mga lansangan na yan, tatapakan po natin yan hanggang masundan natin ang bundok ng Golgota. Dadalhin namin kayo sa bundok ng Golgota kung saan ipinako ang Panginoong Jesucristo at namatay. Pagkatapos bababa tayo doon sa Holy Sepulchre, sa kanyang libingan kung saan siya inilibing at muling nabuhay. No? Yan po ang Via Dolorosa na gagawin natin. At sa mga mag-asawa na makakasama po natin sa pilgrimage na ito, ay magre-renew po kayo ng wedding vows sa Church of Cana. Maglalakad na naman kayo. Meron, anong tawag? Wedding march, Wedding march sa Church of Cana, kasama ng inyong may bahay, and you will renew your wedding vows. Kasama po yan, libre po yan. Kasama yan sa ating itinerary. So, if you're interested, maaari kayo mag-inquire. Kasama niyo po ako dito hanggang December 4, no? I think we're going to Egypt, Israel, and Jordan. Yan. Hanggang December 4. From November 22 to December 4. Tawagan po ninyo si Edna Calleja or mag-inquire or mag-text kayo sa kanya. Edna Calleja, 0925-752-2230. 0925-752-2230. Pagbabalik natin ang liham kasaysayan na ating itatampok
ngayong gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Oras natin, ganap ng 20 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Ihabol lamang natin ang pagbati ni Lynn ng Brussels, Belgium. Nais niyang i-congratulate yung kanyang anak na si Nathalie Luna na ngayon po ay natanggap na sa kanyang dream school na St. Luke School of Arts sa Brussels, Belgium. Mama and Papa are so proud of you, sweetie. From Lynn ng Brussels, Belgium. Tunghayin natin ngayon ang ating tampok na liham kasaysayan padala ni Suzette ng Malabon City. Dear Dr. Love, hindi ko alam kung may pangarap bang kailangan ng isuko para hindi na masaktan o ipagpatuloy pa kahit na ilang beses nang sumubok. Ako po si Suzette, 37 years old mula sa Malabon City. Married na po ako for 6 years at meron kaming 5-year-old son ng asawa kong si Alvin. Isa po akong nurse at abala naman sa food packing business ang mister ko mula po sa kanyang pamilya. Masasabi kong komportable kami sa buhay at larawan ng isang masayang pamilya. Magkasundo ang mga pamilya namin ni Alvin at lumalaking mabait ang aming anak. Wala na ako sigurong mahihiling pa pagdating dito kundi isang bagay lamang. Graduate po ng political science si Alvin at graduate din po ako ng law school. Sa unang take niya sa bar exams, hindi po siya nakapasa. We just took it as a challenge. At inisip na lamang po na baka hindi pa ito nakatakda sa kanya. After 2 years, kumuha po uli siya ng bar exams and sad to say, hindi na naman po siya pinalad. Sa pagkakataong ito, dinamdam ni Alvin ang nangyari sa kanya kahit hindi siya magsalita, damang-dama ko ang disappointment sa kanya. At naunawaan ko naman po ito. The truth is, kino-comfort ko po siya at sinasabihang may mas malaking plano ang Diyos para sa kanya. Pero parang labis na disappointment talaga nararamdaman niya, lalo na't pangarap niyang maging abogado. At ito rin ang pangarap ng kanyang pamilya for him. I was expecting na baka sa simula lang ito at lilipas din ang lahat para sa kanya. Pero Dr. Love, it's been 5 months at damang-dama ko rin ang lungkot sa kanya. Hindi na siya makafocus masyado sa work at kahit na may time siya para sa aming mag-ina, may times din na mas gusto lang niyang matulog. Hindi na rin siya masyadong nakikipagkita sa mga kaibigan niya. At nag-aalala po ako, Dr. Love, ayoko po sanang maging malalapan lahat sa kanya at humantong ito sa labis na pagsisisi. Ano po kaya ang pwede kong gawin, Dr. Love? Gusto ko na rin pong bumalik ang dating Alvin na aking asawa na masigla at masayahing ama at asawa. Marami pong salamat, umaasa, Suzette ng Malabon City. Awiting Try to Remember. 10 minuto bago mag-alas 10 ng gabi, balikan po natin ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Suzette ng Malabon City. Maraming salamat, Suzette, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Dapat maunawaan ng iyong asawa, si Alvin, na hindi lahat ng bagay na gusto nating mangyari o pinapangarap natin ay makukuha natin. Well, itong isa sa mga problema sa mga kabataan. At ito, inihahanda na natin ang ating mga anak sa mga pagkakataon na maaaring hindi nila maabot ang kanilang mga pangarap. May mga bagay na sadyang hindi nakalaan para sa atin. Marami sa atin ang mga taong gustong maging pari, gustong maging doktor, gustong maging teacher, pero hindi nangyari, no? At kinakailangang matanggap natin ang katotohanan. Dapat siguro ipagtuunan natin ang pansin na baka loobin ng Diyos na ituon natin ang ating lakas, ang ating atensyon ay ma-focus
doon sa negosyo na ating itinayo. Sangayon sa iyo, Suzette, meron kayong negosyo at itong negosyong to'y maganda naman. Pinatatakbo ng iyong asawa yung food packing business. Kung sakali man na hindi siya pumasa sa bar exams, mas maganda siguro na pagtuunan na lamang niya ng higit na atensyon ang kanyang negosyo at ang inyong pamilya. Nakita mo sa mga nagdaang panahon na mas masaya ang pamilya ninyo doon sa setup na nagtatrabaho rin at may negosyo ang iyong asawa sa kanyang food packing business. Ang nakasira lamang ay ang kanyang intensyon na maging abogado na hindi niya nakuha. For whatever reason, hindi natin alam. Nakadalawang take na siya ng bar exams, pero hindi pa rin siya pumapasa. Baka panahon na para isipin niya na mas makabubuti siguro na ituon na lamang ang kanyang atensyon doon sa kanyang negosyo. Isang bagay lang ang napun ako sa iyong liham kasaysayan, Suzette. Napun ako na may mga indikasyon ng mas matinding problema na maaaring kaharapin ang iyong asawa sa mga signs na ipinakikita niya na ayaw na niyang makipag-usap sa iba, may panahon na gusto niyang magtulog na lamang, and these are signs of depression. At kapag mayroong mga signs ng depression, hindi po maganda ito. Naka-apekto ito sa kaisipan ng isang tao at maaaring magdesisyon siya ng hindi tama. Ito na siguro ang panahon para ikonsulta mo sa isang mental health practitioner. Kagaya ni Dr. Camille Garcia, isang psychologist, ang sitwasyon ng iyong asawa para ma-address yung kanyang depression. Kapag hindi na-address ang kanyang depression, maaaring pagsisihan natin ang mga bagay na maaari niyang desisyonan at mapahaba lamang ang kanyang pagdurusa sapagkat hindi niya matanggap ang mga bagay na hindi kaloob para sa kanya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.